Pangkaalamang bidyong presentasyon ng pangkat-una sa Filipino 10. Kamusta mga kamag-aral? Naway kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ang bidyong ito ay maghahatid ng mga impormasyon na makakatulong sa inyo sa pagpapalawak ng kaalaman sa Filipino 10. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magsasagawa ng pananalangin sa ating Diyos. Mahal na Panginoong Hesus, ipinadala ka ng Ama upang ituro sa amin na Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at ang pinakamataas na pinagmumulan ng karunungan at kaalaman. Ikaw ang pinakadakilang guro sa kasaysayan at ikaw din ang aming Panginoon. Ngayon, habang kami ay nagtitipon sa silid-aralan na ito, hinihiling namin ay ipadala sa amin ang banal na Espiritu upang tulungan niya kami sa pag-unawa sa aming aralin. Gabayan kami sa lahat ng matututunan namin mula sa aming tagapagturo at panatilihin kaming mabuti at mapag-unawa. Sana'y bigyan mo ng inspirasyon ang aming tagapagturo at maging mabisang instrumento mo siya para harapin namin ang kinabukasan na may kaalaman, karunungan at kabutihan sa puso sa pamamagitan ng kanyang mga ituturo sa amin. Hinihiling namin ang panalangin ito ay sagutin sa pamamagitan mo na naghahari magpakailanman kasama ang Ama at Espiritu Santo, ang Diyos. Amen. Handa na ba kayo sa ating tatalakayang aralin ngayong umaga? Mabuti! Tayo ay magsimula na. Matapos mong pag-aralan ang isa sa mga sanaysay mula sa Greece, ikaw ay gagabayan naman ng mga mensaheng matututuhan sa akdang pampanitikang umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ang parabola. Sinasabi na ito ay natagpuan sa kauna-unahang mga taon sa mundo at nabuhay sa mayamang wika ng mga taga-silangan. Ang salitang parabola ay buhat sa salitang Griego na parabol, na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin. Gumagamit ito ng tayutay na pagtutulad at metapora upang bigyang diin ang kahulugan. Ang Syria ay isang bansa sa Timog Kanlurang Asya na nasa hangganan ng Lebanon, Israel, Jordan, Iraq at Turkey. Sa Ingles, ang pangalan Syria ay dating magkasing kahulugan sa Levant o kilala sa Arabic bilang Al-Sham. Habang sumasaklaw sa mga modernong estado ang katatagpuan ng ilang mga sinaunang kaharian at imperyo. Ang Aralin 1.3 ay naglalaman ng parabolang pinamagatang Ang Tusong Katiwala mula sa Bagong Tipan. Bahagi rin ng aralin ang pagtatalakay sa mga piling pag-ugnay sa pagsasalaysay, pagsisimula, pagdadaloy ng pangyayari at pagwawakas na makatutulong upang maunawaan mo ang mensaheng nakapaloob dito. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang masasagot mo ang mga focus na tanong na bakit mahalagang maunawaan at mapahalagahan ang parabola bilang akdang pampanitikan? At paano nakatutulong ang mga pang-ugnay sa pagsasalaysay upang mabisang maunawaan ang mensaheng nakapaloob dito? Batid ko na may idea ka na sa araling ito. Subukin natin alamin kung ang iyong mga idea ay tumutungo sa mga konseptong saklaw ng aralin sa bahaging ito at masagot ang focus na tanong na bakit mahalaga maunawaan at mapahalagahan ang parabola bilang akdang pampanatikan? Simulan natin sa pamamagitan ng gawain na susukat
sa lawak ng iyong kaalaman. Gawain 1. Larawan ng buhay. Marahil ay batid mo na ang kalagahan ng mensahe o mahalagang kaisipan. Dapat mabatid sa anumang uri ng babasahin. Suriin mo ang kasunod sa mga larawan pagkatapos sagutan ang kasunod ng mga tanong sa iyong sagutan. Unang bilang, ano ang pinakikita ng bawat larawan? Ikalawang bilang, ano ang makabuluhang mensahe ang hatid ng bawat larawan? Ikatlong bilang, paano makakatulong ang mensahe na pakaloob sa larawan sa ugali ng isang tao? Alam mo ba na ang parabola ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento na nasa banal ng kasulatan? Realistiko ang banghay at ang mga tauhan ay tao. Ang mga parabola ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap ng misteryo. Mula sa Elements of Literature ni Holt et al. 2008, Texas, USA. Inaasahan ko na nagkaroon ka ng pagpapahalaga at pag-unawa sa binasang parabola at kung paano nakakatulong ang pag-ugnay sa pagsasalaysay upang mabisang maunawaan ang mensahe ng parabola. Maaari mo nang ipagpatuloy ang pag-aaral. Pagtalakay sa mismong paksa. Kwentong mula sa parabola. Ang talinhaga ng tusong katiwala. Nagkwento pa si Jesus sa mga tagasunod niya. May isang mayaman na may katiwala. Nabalitaan niyang nilustay ng katiwalang ito ang mga ari-arian niya. Kaya ipinatawag niya ang katiwalang ito at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa'yo? Kwentahin na natin ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa'yo dahil aalisin na kita bilang katiwala. naisip ng katiwala, Ano kaya ang gagawin ko? Aalisin na ako bilang katiwala. Hindi ko kakayanin na mabibigat na trabaho tulad ng paghuhukay. At nahihiya naman ako mamalimos. Alam ko na. Gagawa ako ng paraan para tanggapin ako ng mga tao sa tahanan nila kapag inalis na ako sa trabaho ko. isa-isa niyang ipinatawag ang mga may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una. Magkano ang utang mo sa amo ko? Sumagot ito. 100 banga ng langis ng ulibo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka at isulat mong 50 na lang ang utang mo. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa pa. At ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito. 100 sako ng trigo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Isulat mong 80 na lang ang utang mo. Sabi ng katiwala. Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan, sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito para kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa. Magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ng isa. Ganoon din naman,
hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Matapos mong mapanood ang kwento tungkol sa talinhaga ng tusong katiwala, ngayon, atin namang lilinangin ang talasalitaan base sa napanood na kwento. Gawain 4. Paglinang ng talasalitaan. Bigyang puna ang estilo ng may akda batay sa salita at ekspresyong ginamit sa pamamagitan ng pagkilala sa damdaming ipinahahayag sa bahagi ng parabola. Hanapin sa loob ng kahon ang damdaming angkop sa pahayag. Unang pahayag. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Anong damdamin ang ipinahahayag ng bahaging ito sa parabola? Lungkot, pagtataka, galit, pagkaawa, panghihinayang o pag-aalinlangan. Pangalawang pahayag. Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Anong damdamin ang ipinahahayag ng bahaging ito sa parabola? Lungkot, pagtataka, galit, pagkaawa, panghihinayang o pag-aalinlangan. Ikatlong pahayag. Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Anong damdamin ang ipinahahayag ng bahaging ito sa parabola? Lungkot, pagtataka, galit, pagkaawa, panghihinayang o pag-aalinlangan. Pang-apat na pahayag. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ikalimang pahayag. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Gawaing pang-5. Pag-unawa sa akda. Unang bilang. Ipaliwanag ang suliraning kinakaharap ng katiwala. Ang pagkawala ng kanyang ikabubuhay o hanap buhay dahil sa paglustay niya sa ari-arian ng kanyang amo. Bukod dito ay sinira niya din ang tiwala ng kanyang amo. Ikalawang bilang. Ano ang nais patunayan ng katiwala nang bawasan niya ang utang ng mga taong may obligasyon sa kanyang amo? Napatunayan ng katiwalang ito na ang kanyang amo ay nagkamali sa pagtitiwala sa kanya ng kanyang mga ari-arian. Napatunayan din niya na hindi siya mapapagkatiwalaan sa mas malaki pang mga bagay. Bilang 3. Kung ikaw ang may-ari ng negosyo, kukunin mo ba ang ganitong uri ng katiwala para sa iyong negosyo? Kung ako ang may-ari ng negosyo, hindi ako kukuha ng ganitong uri ng katiwala dahil ito ang magiging dahilan ng pagkalugi ng aking negosyo. Hindi ako kukuha ng katiwala na hindi marunong magpahalaga sa ari-arian ng kanyang amo at sa halip ay kanya pa itong nilulustay. Bilang 4, paano mo maiuugnay ang pangyayari sa parabola sa mga pangyayari sa kasalukuyan? Patunayan ang sagot.
Maraming tao sa kasalukuyan ang nabubulag sa pera at dahil dito ay hindi nila nakikita ang tunay na kayamanan. Ilan sa mga patunay nito ay ang mga tao na gumagastos o naglulustay ng hindi naman kanila. May mga tao naman na mas pinapahalagahan ang pera kaysa sa tiwala ng mga tao na nagtiwala sa kanila. Kung ikaw ang amo, ano ang iyong gagawin kung mabalitaan mong nalulugi ang iyong negosyo dahil sa paglustay ng iyong katiwala? Kung ako ang amo at nabalitaan kong nalulugi ang aking negosyo dahil sa paglustay nito ng pera, agad ko itong aaksyonan. Aalamin ko ang tunay na nangyari, mga naganap, saan nalustay ang pera, bakit nalulugi ang negosyo, at kung bakit ito nagawa ng katiwala. Matapos ang lahat ng ito, ay hahanap ako ng solusyon. Hahanap din ako ng ibang tao na akin munang kikilalanin at aalamin kung talaga nga ba na ito ay mapagkakatiwalaan. Ika-6 na bilang, sa iyong palagay, ano ang pangunahing mensahe ng parabola? Sa aking palagay, ang pangunahing mensahe ng parabola ay ang tamang paggamit ng kayamanang mayroon sa mundo o kayamanang mayroon tayo para sa mabuting bagay at para sa kabutihan natin ng ating kapwa. Ika-7 bilang, paano nakatutulong sa buhay ng tao ang mga mensaheng ibig ipatid ng binasang parabola? Ito ay nakatutulong sa buhay ng tao sa pamamagitan ng papaalala sa atin na ang kayamanan ay makabubuting gamitin para sa buti at sa ikabubuti. Ika-8 bilang, saang bahagi ng parabola mababatid ang mensahe? Mababatid ang mensaheng ito sa baging Lukas Kabanata 16 pahayag 9 hanggang 12 sa parabola. Ika-9 na bilang, paano nakatulong ang bawat bahagi ng parabola sa pagpapalutang ng mensahe nito? Ang bawat bahagi ng parabola ay nakatutulong upang malaman o mapalutang ang mensahe dahil ito ay nagbibigay diin o mas pinapakita ang maaaring mangyari kapag ginawa ang isang bagay. Gawain 7. Pag-ugnay sa akda. Magbigay ng mga pangyayari sa parabola na maaaring iugnay sa sariling karanasan o tunay na buhay. Unang bilang, pangyayari sa parabola. Nilustay ng katiwala ang ari-arian ng kanyang amo. Pag-ugnay sa pangyayari sa tunay na buhay. Kinupitan at nilustay ng ama ni Sheila ang perang ipinagkatiwala ng kanyang amo na sana pambili ng materyales para sa trabahong kanyang pinapasukan. Pangalawang bilang, pangyayari sa parabola. Tinanggal ng amo sa tungkulin ang kanyang tusong katiwala. Pag-ugnay sa pangyayari sa tunay na buhay. Natanggal sa trabaho ang ama ni Sheila dahil hindi ito naging tapat at nilusay ang perang ipinagkatiwala ng kanyang amo. May halin tulad ng pangyayaring ito sa parabola kung saan ay tinanggal ang amo ang tusong katiwala. Pangatlong bilang, pangyayari sa parabola. Nag-isip ng paraan ng tusong katiwala upang siya ay hindi matanggal sa tungkulin. Pag-ugnay sa pangyayari sa tunay na buhay. Ang ama ni Sheila ay naganap ng paraan upang hindi matanggal sa pinapasukang trabaho. Dahil kailangan niya ito. Nangako siya na hindi niya na ito ulitin upang makumbinsin niya ang kanyang amo na huwag siyang tanggalin sa kanyang trabaho.
created using Powtoon.